Pambihira ho talaga 'tong si Jinky Luistro, pati ho trabaho ng Korte Suprema gusto ho niyang agawin. Ibang klase ho talaga 'tong bakulaw na 'to. Hayaan niyo hong magdesisyon ng ating, Korte Suprema kaugnay doon sa petisyon na hinihain nitong si Attorney Torion at nitong si Attorney Delgra nung nakalipas na araw. Huwag niyo hong panghimasukan yung hindi niyo ho trabaho. Kung meron ho kayong komento diyan sa mga petition na 'yan, isantabi niyo na lang, akuin niyo na lang. Huwag niyo nang ibahagi pa sa social media, sa mga interview niyo. Diyan kayo magaling eh. Yung tipong hindi niyo naman trabaho, pinanghimasukan niyo kagaya ng ginawa niyo diyan sa trabaho ng COA. Nag-imbestiga kayo diyan sa diyan sa Committee on Bad Government, di ba? Diyan ho sila magagaling. Pinanghihimasukan ho nila yung mga trabahong hindi naman dapat nila pinakikialaman. Pero bago ho yan mga kababayan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan para kayo ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video sa video. Ayun na nga mga kababayan, medyo natambakan na naman ho tayo kaya kailangan na naman ho nating mag mega mega love shoutout, no? Maraming salamat ho dito sa mga kababayan nating napakatindi kong sumuporta. Siyempre hindi ho magpapahuli diyan itong si Sir Jordan Cabico. Sir Jordan, maraming maraming salamat ho. Mega mega love shoutout, ha. Palakpakan natin po si Sir Jordan. Ingat ho kayo dyan sa Japan, ha. Maraming salamat. Natambakan ho tayo sa susunod na video na lang ho yung iba. Mega mega love shoutout din dito kay Aki Suda. Ma'am Aki Suda, maraming salamat po sa pagsuporta si PH Update. Pa-shoutout po Kuya PH Update. Lagi ko pong ah, inaabangan upload nyo watching from Japan. Maraming salamat to. Mega mega love shoutout. Maraming salamat. Ingat po kayo dyan sa Japan, ha. Mega mega love shoutout din ho dito kay Sir Jordan Cabico. Siyempre, laging hong present yan. Hindi ho, hindi ho palalampasin ng isang araw na hindi natin siya makita sa mga nagpapakulay. Maraming salamat. Siyempre, si Sir Jordan Cabico pa rin. Maraming salamat, Sir Jordan, ha. Mabuhay ho kayo. Ingat ho kayo dyan sa Japan. Mega mega love shoutout dito kay Sir Arman That's UK. Maraming salamat, Sir Arman, no? Maraming salamat. Mega mega love shoutout dito kay PVC Channel DCOF. Maraming salamat. Mega mega love shoutout. Thank you sa pag-support. Ingat po kayo dyan sa Norway, ha? Maraming salamat. Mega mega love shoutout dito kay Sir Herbiscal. Sir Herbiscal, maraming salamat to, ha. Ano ba sabi nitong si Sir Herbiscal? Mr. President, iba yung sinasabi mo nung iba din ang sinasabi mo ngayon. Ito yung kay Marcos Jr. Ganun mo talaga siya. Yung siguro nung kasama niya si VP Sara, medyo nababantay-bantayan siya kaya hindi siya nakakapagpulburon. Ngayon wala nang bantay, di ba? Wasak na unity kaya nakakapagsulong na siya sa Malacanang, kaya nakakapagpulburon na siya ng malaya, ika nga. Wala na siyang iniilagan. Nung nandiyan pa si VP, medyo na nabasa eh. Ito, mega mega love shoutout din ho dito kay Raspberry. Ma'am Raspberry, ano ba sabi nitong si Ma'am Raspberry? Ma'am Raspberry, maraming salamat. God bless the Philippines watching all the way from the land called Down and Under, Melbourne, Australia. Mega mega love shoutout sa mga kababayan natin taga Melbourne, Australia. Maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Ma'am Ras, maraming salamat. Si Topakin, maraming salamat. Mega mega love shoutout. Ano ba sabi nito si Topakin? Sabi niya, Boss PH, sana po meron mag-organize ng mass rally kasi malapit na maubos ang pera. 65% na ang na-release 2020. Kaya nga no, hindi pa nangangalahati yung 2025, paubos na yung budget. Kumbaga, habang nagkakamali ho yung mga bangag na yan, hayaan lang ho natin. Marami hong nagsasalita ngayong mga panahon na to. Nandiyan si Atty. Vic Rodriguez, itong si Congressman si Tungap, inaano ho nila, kinakalampag ho nila. Pero itong mga ganitong klaseng mga kapalpakan, lalabas at lalabas ho yan. At organikong lalabas ang ating mga kababayan para magkilos protesta sa mga kabalbalang ginagawa ng administrasyon. Mega mega love shoutout din ho dito kay Sir Jordan Cabico. Maraming salamat, sir. Mega mega love shoutout. Ingat po kayo dyan sa Japan. Ayun na nga, umpisan na ho natin ang ating talakayan dito ho sa bahagi ng video natin na to. Kilalanin ho natin ang defense panel, itong mga abogado nitong si Vice President Sara Duterte, at tingnan ho natin kung meron bang laban itong mga prosecution panel ng mga congressman. Ito, kilalanin ho natin. Nandiyan si Joel Chua.
si Jinky Luis ko. Si Bungolan. Ito si Joel Chua. Ito naman sa side ni VP Sara, yun si Ma'am Sheila Season. FPRRD. Yan si Attorney Fortune. Yan si Attorney Carpio Jr. Yun ho ang mga Hey guys, what's up? Tara, pag-usapan natin tong legal. Ay, mega love shoutout muna dito kay Ma'am Shan Wing, no? Matagal na natin hindi nagagawa ng reaction video itong mga video nitong si Ma'am. Mega love shoutout, madam, ha? Sana nasa mabuti kang kalagayan. Palakpakan muna natin ito si Ma'am Shan Wing. Team ni VP Sara. Okay, disclaimer no, hindi naman 101% na sila rin yung haharap sa defense team ni VP Sara. But definitely, we already have an overview kung sino-sino yung mga harap sa defense team. Now, ang tanong natin dyan, may laban ba ang prosec team? Hindi naman tayo legal luminaries, but definitely, as we can see here, no, obviously, yung mga kaharap na prosec team are the same people that we've seen during the Quadcom at saka yung, anong tawag dyan? Sa good governance. We've seen their performance. Nakita naman natin yung article of impeachment. So definitely, alam na natin kung, somehow, no, nakikita na natin kung ano ang kalalabasan ng kung matutuloy man ang impeachment trial. Obviously, by now, we are aware na nag-file po ng petition for certiorari at tsaka prohibition itong kampo ni VP Sara. Marami nagsasabi na iniiwasan lang daw ni VP Sara ang impeachment trial. Hindi. Obviously, hindi. Dalawang grupo na po ang naghain. No? Isa dyan ang grupo ni Attorney Torion. Okay? So, question nila yung proseso. Dito naman po sa kampo ni VP Sara, kini-question nila na yung dapat may 1-year bar na. Bakit? Isa nga sa mga naging discussion namin ni Ma'am Joey is nag-file na ng 3. Kaya nga yung pang-4 yung bakit nila in-archive yung 3? Bakit hindi nila tinuloy? Kaya nga naiinis din si Senator Chis Escudero. Bakit nyo kami minamadali? Samantalang pinatulog nyo yung 3 impeachment. 'Di ba? Sa totoo lang, maraming technicalities tayo natututunan dito. Okay, maliban sa 1-year bar, isa na rin dyan yung technicalities ng tama ba yung prosesong ginawa dahil hindi po nasunod ang House rules ng House of Representatives. Ayon nga sa binasa nating kaso, no, tungkol dyan sa Farmally, okay, about sa contempt. Ayon sa Supreme Court, dapat nasusunod kung ano ang nasusulat sa published nilang House rules. So, ibig sabihin, nung binasa natin yung House rules nila, marami pong bagay na hindi po na pagdaanan. Imagine niyo isang buong araw lang nilang ginawa. Yung pagpapapirma, yung paano yun? So imagine niyo yung 10 days, 10 session days, yung 3 days, yung marami pong na-skip. Is that normal? Diba? So nakakita na natin yung mga irregularities. Pero ayon nga sa kampo ng prosec, lahat naman daw ng ginawa nila ay naaayon sa kanilang proseso. But then, going back doon sa sinabi ng Supreme Court, dapat ang mga prosesong sinusunod, yung proseso na susunod is based doon sa mga published nila. So, dyan pa lang guys, napaka-questionable na. We are not legal luminaries, nag-observe lang din tayo. So, mas interesado ako makita kung ano magiging decision dito ng Supreme Court, no? As you know naman, pinapasagot na ng Supreme Court yung tungkol doon sa inahain, okay, ng mga kumbaga pinapasagot na ang Senate, okay, because of the petition for mandamus. Ngayon, titingnan natin how the Supreme Court will gonna act doon naman sa dalawang sa petition para mapigilan ang impeachment trial ni VP Sara because of a very defective process na ginawa ng House of Representatives. Abangan natin, subaybayan natin at pag-uusapan din natin yung mga
konektado pa rin ho diyan sa mga paliwanag na yan itong si Ate Sean Wayne, itong mga banat nitong si Jinky Luistro kaugnay nga doon sa mga abogadong naghain ng petisyon sa Korte Suprema. Ito pakinggan ho natin, ito talagang si Baculaw mahilig sa limelight to, eh. No, mahilig ho siyang magpabida, no, yung tipong dapat lagi siyang nagsasalita, lagi siyang laman ng balita. Yan ho si Baculaw, siguro gusto maging senador ito si Jinky Luistro. Ito, pakinggan ho natin mga sasabihin nitong si Bacox. Emphasis dun sa tatlong arguments Mm. which were highlighted Oh. in the petition for issuance of temporary restraining order to act on the impeachment complaint, no? Una, question nila yung verification, that it was not in accordance with the rules on verification. I wish to point out that under the Constitution, the Congress was given the authority to promulgate its own rules on impeachment. At itong rules on impeachment na ito, incorporated dito sa 19th Congress Rules of the House of Representatives, no? Yung verification po na kanilang question, it was followed word for word as written in the rules. Kung nasunod pa lang word for word, base sa nakalagay sa rules, yun ngang yun ngang mga dokumentong hinihingi diyan kay Secretary General hindi mabigay-bigay. 'Di ba? Yung tawag dito, yung original copy ng mga pumirmang congressman ayaw nga daw ibigay. Paano malalaman na siyang bayan ng Pilipino na totoo ang sinasabi mo, Luistro, gayong napakaraming sikretong nangyayari dyan sa House of Representatives? At ipagpalagay na natin na talagang mabibilis kayong magbasa at mabibilis kayong umintindi, sa loob lamang ho ng ilang oras, lahat ho ng mga congressman, majority, nabasa ho nila yung articles of impeachment sa loob lamang ho ng ilang oras, 2 oras. Nakapaglikom kayo ng mahigit 200 pirma. Anong ginawa nyo? Batch reading, ganon? Nakalupong kayo, tapos yung isa na tagahawak, binabasa nyo na sabay-sabay, ganon? Nanumpa kayo kay Secretary General, nakaganyan kayo, nanunumpa kayo, sabay-sabay, ganon ba ginawa nyo? Naku, meron ho tayong problema dyan. Paano ho kayo nagkasya sa isang lalagyan, sa isang kwarto na kung saan noon, eto nga ho kasi yan. Noong hinihahain niya talagang nakita ho natin, talagang napakaraming litrato, napakaraming nagbibideo, napakaraming press, napakaraming cellphone na kinukuhanan yung mga kaganapan na yan. Tapos bigla, ang napakahalagang pagdodokumento diyan sa pagpirma ng mga walang yang congressman diyan sa impeachment na yan dahil sa 150,000 na hindi natin malaman kung ano makukuha nila. Hindi nyo bibidyohan? Hindi kayo magpapatawag ng media? Walang nga talaga itong si Baculaw, sinungaling. It is our humble opinion na there's nothing wrong with the verification. The Constitution gave authority to the Congress to promulgate its own rules. And in as far as the complaint is concerned, the verification as written in the rules of the 19th Congress of the Philippines was followed strictly, no? Meron pa silang sinabi dito na the Vice President was not given prior notice and allegedly that constitutes violation of due process. We beg to disagree sapagkat wala naman po sa batas na dapat ay merong prior notice for filing of impeachment complaint ang ating Vice Presidente, no? What is important, after the filing of the impeachment complaint, bibigyan po siya ng summons, bibigyan siya ng opportunity to file her answer, and as a matter of fact, during the hearing, she can present her own evidence. That is what we mean by due process, no? The right to notice and hearing. And by notice, it means na upon issuance of summons, she can rightfully file her answer. The law does not provide na dapat
inform mo muna siya before the filing of the complaint. So that is for the second, no? And may na-mention din doon sa kanilang petition na hindi daw namin kayang aralin within a day ang laman ng impeachment complaint. Yeah, that is true. Kaya lang, ito pong mga grounds na pinag-uusapan natin dito sa impeachment complaint, subject matter na ng Quadcom. Subject matter na ng good government. Di ba? Oh, ngayon, naniniwala na ho kayo sa sinasabi nitong si Vice President Sara Duterte. Lumalabas na rin ho sa bibig, sa bunganga nitong mga walang yang congressman na to, na yung pagtalakay nila diyan sa mga confidential fund na yan o yung mga issue kay Vice President Sara Duterte, para ho talaga sa impeachment na to. Ha? Yung mga nasa articles of impeachment, subject na ng Quadcom, subject na ng Committee on Bad Government. Kaya alam na yan ng mga congressman. Kasi kami mismo ang naghanap ng mga articles of impeachment laban dito kay VP Sara. Ganyan ho tayong gaguhin ng mga congressman na yan. Kaya naman, para dito sa senatorial lineup nitong si Marcos Jr., huwag niyo ho silang iboto. Kung anong mindset ang meron itong mga congressman na to, 100%, 110%, yung mga nasa lineup nitong si Marcos Jr., ganon din ho ang kanilang mindset pagdating dito sa impeachment na to ni Vice President Sara Duterte. Maniwala ho kayo. Pero pagka nakaupo ho dyan sa Senado, yung lineup nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, makakaasa ho kayo na magkakaroon ho tayo ng malinis at parehas na impeachment trial kung sakaling matuloy man yan, kung sakaling hindi man na mag-issue ng TRO ang Supreme Court diyan sa impeachment na yan. Pero mga kababayan, wag na ho tayong magbakasakali ika nga. Wag na ho nating bigyan pa ng pagkakataon itong mga na to nasa lineup ni Marcos Jr. Patuloy na kahirapan, patuloy na paghihirap para sa sambayan ng Pilipino. Kung sakaling maupo yung mga walang yang senatorial candidate na yan, mas pipiliin ko pa itong si Senator Philip Salvador kaysa diyan kay Soto. Yan ang sigurado. Mas pipiliin ko pa yan si Raul Lambino kaysa dyan kay Lacson. Yan ang sigurado natin. Kasi yung mga tao ni Tatay Digong, yung mga naiwan sa kanya, hindi kagaya ni Vince Dizon, hindi kagaya ng mga yan. Hindi kagaya ng Tolentino, mga walang kwenta ho yan. Yung mga nakikita ho natin ngayong mga panahon na to na kay Marcos Jr. ay yung mga dating tauhan nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakay Marcos Jr. Mga walang kwenta yan. Pero yung mga tao na nakay dating Pangulong Rodrigo Duterte, mapahanggang sa ngayon, kahit wala na sa Vice President tong si VP, Vice President siya, pero alam naman ho natin kung hanggang saan lang ang kayang gawin ng Vice President, no? Etong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, na ho siya, kumbaga, may impluwensya pa rin siya, pero iba pa rin noong presidente siya at ngayon di na siya presidente. Kaya yung lahat ng naiwan, lahat po yan tunay. At yung mga tunay na yan, kung anong pagmamahal sa bayan ang ipinakita ni Tatay Digong, yaan ho ang tatayuan ng ating mga senatorial candidate. Kaya wag na ho kayong mag-alinlangan. Isulat nyo na ho sa inyong mga kwaderno. Wag nyo hong kalimutan. 56, Attorney Vic. Number 53, Pastor Kibuloy. At number 38, Congressman Rodante Marcoleta. At lahat ng PDP laban senator. Okay? And I for myself, at yung ibang kongs na nakakasama ko, we know for a fact that since the 3 impeachment complaints were filed last year, 2024, kami po'y nagkaroon na ng individual evaluation nitong mga grounds for impeachment na to, no? So, ito pong mga inilatag naming 7 articles of impeachment in the impeachment complaint, I wish to submit ay napag-aralang mabuti, napag-isipan, at nabalanse ang mga ebidensyang pwedeng gamitin kaugnay ng impeachment process na ito, no? And may sinabi pa din po doon na itong verification portion daw ay siningit lang nung after na ma-file ito sa Senate. No, I hope we can get copy of the pictures nung ating caucus meeting dun sa Congress kung saan
pumirma ang mga congressman, the 215 of us, the initial signatories doon sa complaint, dito sa impeachment complaint. At kompleto po, kasama po ang verification page dito sa impeachment complaint na to. As a matter of fact, dyan pa po nanumpa sa harap ni SecGen lahat ng ating mga 215. Labasan nyo kami ng video, larawan, sa pananumpa, documentation, ha? Kaya nga yang si Escudero, nag-due diligence siya eh. 'Di ba? Bumili pa ng mga AI para sa pirma kasi diskumpiyado pa. Kahit yung Senate President natin, diskumpiyado kung wet o dry signature yung mga pumirma dyan sa dyan sa impeachment na yan. Matakin nyo, Senate President, di kayo pinagkakatiwalaan. Sinasabi nyo na nanumpa kayo sa harap ni SecGen, pero gusto pa rin verifikahin kung wet signature o dry signature yung nakabandera dyan sa articles of impeachment na yan. Laban kay Vice President Sara Duterte. Ganun ho kawalang, kumbaga, kredibilidad itong mga congressman na kagaya ni Luis Strong. Ngayon, nasa sambayan ng Pilipino, kung pagkakatiwalaan nyo, lahat na lumalabas sa bunganga nitong ari na to. Mukha pa lang di ba? Anak ng toko, anong klaseng filter yan? Anong klaseng mukha yan? Itago mo na lang, huwag mo na... Members of the House who endorsed the impeachment complaint to the Senate, no? So, as a rundown, yun pong verification, it is legal because we followed the rules of the 19th Congress of the Philippines word for word. Second, hindi po inaral ito. Mahirap ba naman hong magpatawag ng isang cameraman, isang videographer, ipatawag yung News 5, yung GMA, yung ABS o yung mga vlogger ng Bangag Admin. Di ba? Wala namang problema yun eh. I-document nyo, ipakita nyo sa sambayan ng Pilipino. Di ba? Noong kay De Lima, may picture pa itong si SecGen eh. Hawak-hawak nila, nire-receive niya yung articles of impeachment. Nagkakaroon ng pirmahan na na-receive niya. Di ba? Ganun ho nangyari doon? Di ba? Na ganun nangyari doon? Yung si Baliko ang bibig, di ba? Siya ang nag-endorso. Di ba? Ngayon, dito sa 215 congressman, walang documentation. Documentation yung tipong binidyohan. Merong pa-photo ops na ganyan. Wala akong ganon. Yon ang hinahanap ng sambayan ng Pilipino. Kaya kayo nabubutasan, masyado kayong secretive dyan sa House of Representatives. Hindi naman kayo maaano kung lalatak nyo yung mga dokumento, yung ebidensya, yung ipapavideo nyo. Yung kunyari, pumirma tong si Baculaw, habang pinipirmahan ni Baculaw, nakaharap yung yung video, yan si Baculaw na pumipirma. Di pagkapirma ni Baculaw, merong ebidensya na pinirmahan ni Baculaw yung articles of impeachment na talagang gusto niyang ma-impeach itong si BP dyan sa House of Representatives. Di ba? Ano ba na? Iyan tuloy. Kaya kayo nabubutasan dahil dyan sa napaka-secretive nyo na yan. Tapos, kunyari, yung ibang nasa ibang bansa, nagpahabol sila, Kaya yung pag-uwi nila, dadagdag pa kami sa impeachment na yan. From 215, magiging 230 na yan. O 222. Diyan, ganyan sila. Pangawalan nga talaga, tuloy. In a day lang, sapagkat since the filing of the 3 impeachment complaints, nag-umpisa na pong mag-aral ang ating mga congressmen. And to add, ito po yung mga subject matter ng Quadcom at ng good government. So, the congressmen are very much familiar with this already. Third, about the lahat to ng sinabi ni Vice President Sara Duterte, 2023 pa lang, pinagpaplanuhan na nila ako, pinag-aaralan na nila kung paano ako i-impeach. Yung mga gagawing hearing diyan sa TWADCOM, diyan sa Bad Government, Committee on Bad Government, lahat yan evidence gathering para sa impeachment ko. Tama ho si BP. Lumalabas na ho sa bunganga ni Baculaw na lahat ng kinandak nilang hearing na nakakaladkad ang pangalan ni BP, para ho yun sa mga evidence gathering para pabigatin ang mga isasampang kaso laban sa kanya, na impeachment laban sa kanya. Tama ho lahat. Hindi ho nagsisinungaling si BP. Yung sinasabi ng mga congressman, wala.
Walang pag-uusap dyan. Hindi totoo yan. Baka imagination niya lang yan. Di ba ganun ho sila? Di ba ganun ho sila? Ganun ho yung mga litanya nila nun. Wala naman eh. Wala namang impeachment. Walang pag-uusap. Diyan sa, ang tawag dito, diyan sa mga nasa majority, walang pag-uusap. Nasa minority, walang pag-uusap. Tapos bigla-bigla, meron na hong ganyan. Sinungaling. Due process. Bibigyan po ng due process ang ating Vice Presidente. As a matter of fact, under the rule Anak ng toko, due process. Tanga ka ba, Luistro? Pagka naman ho kayo nagpapa-interview kayo, alam na ho namin ang mukha nyo. Alam na ho namin ang mukha nyo, no? Pagka ako nagpapa-interview kayo, huwag nyo naman hong isolid ng filter. Grabe naman ho yan. Kulang na lang, mabura na mukha nyo. Nung nga nakita ko, si Luistro ba talaga yan? Anak ng toko. Ang paggamit sa filter, ilinalagay din ho sa lugar. Kung masyado na hong halata, wag nyo nang ipilit. Pinakinis nyo mukha nyo, puro portion eh. Di ba kahit di ba makikita mo yung mga butas sa mukha nitong si Luis Pro, bigla ngayon para siyang nadapa sa espasol, ang puti-puti ng mukha. Walang ya talaga tong alin na to. Lahat na lang pinipeki mo, walang ya ka. rules, summons will be issued. She will be asked to file her answer, and she will be given ample time to present her own evidence pagdating po sa impeachment trial. And I think that's the three important arguments that they raised, no? The verification. The fourth one, hindi po siningit ang verification page. Sapagkat the 215 Kongs can attest na yung pinirmahan po nila. Hindi. Ayaw namin yung ates-ates na yan. Kabubuhan yan, madam. Gusto namin yung documentation, yung coverage ng kung sino mang media na nandun sa loob ng panunumpa ng mga congressman na to sa harap nitong si Solgen, na pumirma sila, nabasa nila, naiintindihan nila yung nasa loob ng impeachment complaint laban dito kay Vice President Sara Duterte. Yun ang gusto naming makita, pero yung mapapatutuhanan nila, maa-attest nila na talaga sila pumirma, nanumpa, verify nila, naiintindihan. Walang yaka, Luis ko ha. Ako, medyo mabait-bait ako ngayon ha. Huwag mo akong pupunuin. Lang complaint ay may verification page na. Oh. And as a matter of fact, on the same caucus or meeting, I believe that was the last day of our session, our last session day, no? Doon din po pinanumpaan sa harap ng ating Secretary General itong impeachment complaint na to as part of the verification process. It's because it does not have the support of at least 1/3 of the members of the House. Kung wala tayong support ng 1/3 of the members of the House, we will be following the normal process. And that is, the plenary has to refer the impeachment complaint to the Justice Committee. And we know for a fact that in the Justice Committee, there has to be a hearing where they are given a period of 60 days to resolve whether the impeachment complaint is approved or not. Given the timeline, no? Ito'y final po November, nagkaroon ng individual evaluation. Nag-take tayo ng holiday break. And then January, February, given the timeline, kung dadaan po tayo sa normal na proseso, hindi na po ito kakayanin. Plus the fact na we took note of, for the first complaint, napakarami pong articles of impeachment. I believe 23 articles of impeachment. For the second and the third complaint, too short naman po. Sobrang unti. So, to address once and for all lahat ng challenges about filing this impeachment complaint, we resolve through the intercession of the political parties, come up with a fourth impeachment complaint, which will hopefully be endorsed by at least 1/3 of the Congress. And with that, nakabuo po tayo ng strong impeachment complaint without need of referring it to the Justice Committee.
See? Sila ho talaga at wala nang iba. Sila ho talaga. Yaong mga bata ni Tambaluslo, sila ho talaga ang utak ng impeachment na yan. Kaya pagka sinasabi ho nila nung una, nakukornihan tayo, wala, hindi namin alam yan. Nasa imagination lang yan itong si Vice President Sara Duterte, pero lumabas din ho ang katotohanan. Kaya ang mga aligasyon laban dito kay VP Sara, wag ho kayong mag-alala. Kung ano ho yung mga sinabi ni Vice President Sara Duterte, magtiwala lang ho tayo. Lalabas din ang katotohanan sa mga aligasyon na yan. Na yan mga yan, pawang paninira lamang para hindi maging sagabal sa kanilang mga plano itong si VP sa 2028 presidential election. At yun ho ang katotohanan dyan sa mga nangyayari na yan ngayon sa ating bansa. Balita ho natin, meron daw ho usap-usapan, ha? Ito, ano ho ito pagka ito nababasa na natin sa social media about sa martial law. Di ho tayo mahilig sa thesis, kumbaga nabasa lang natin yan sa social media. Kung merong usap-usapang dahil sa ganyan, mga ganyang klaseng usap-usapan, naghihirap na sambayanan, kriminalidad, ano solusyon? Tayo. Ako po, para sa ating mga men in uniform, para sa ating mga mandirigma, ano na ho bang nangyari? Ano na ho bang nangyari sa ating bayan? Bakit ho tayo nagkaganito? Yung mga mahihirap na talaga ng mga mas naghihirap. At itong mga mayayaman na to, itong mga malalapit sa administrasyon, lalo hong yumayaman. Yung mga congressman na talagang nagagatasan nila, ang ating bansa ay talagang kitang-kita ho natin kung sino ho ang kanilang pinagsisisihan. At hindi ho yan Juan de la Cruz. Hindi ho nila pinaglilingkuran si Juan de la Cruz. Yung pinaglilingkuran ho nila si Tambaluslos at itong si Bangat. Kasi Luistro, yung ginagawa ho ba niya na yan, ano ho yan? Ikabubuti ho ba ng kahit isa man lamang Pilipino? Yung ginagawa ho nilang kaguluhan na yan dyan sa House of Representatives at sa Senado. Mantakin yun. 1 milyon, hindi ganun kalaki yun pagka pinag-uusapan natin ang pondo ng pamahalaan. 1 milyon ho ang gagastahin ng Senado para pa lang ho sa mga preparasyon sa paghahanda sa mga robe nila, sa pagpapabarnis ng mga kagamitan. 1 milyon na ho ang gagastahin dyan. Para saan? Para matanggal itong si VP Sara, para hindi maging tinik sa lalamunan ng administrasyon sa 2028 national election. Nakakalungkot. Tuloy. Because it has the support already of 1/3 of the members of the House, which allows us to transmit immediately the impeachment complaint to the Senate. So that is the reason kung bakit hindi in-endorse and instead na-archive yung 3 impeachment complaints. But with all due respect sa mga complainants ng 3 prior impeachment complaints, we made sure po na yung important arguments contained in the first 3 impeachment complaints ay in-incorporate po natin dito sa 4th impeachment complaint containing of 7 articles of impeachment. So ang tanong muna natin dito kay Jinky Luistro, kailan nag-uumpisa ang impeachment? Kailan ba, for example, receive nitong si Secretary General Reginald Velasco yung impeachment complaint na hinihain yung una nitong si Dilima at nitong si Balico ang Bibig at ng mga Magdalo. Doon ho ba nag-umpisa na yung 1 year yung pagtanggap, kasi 1 impeachment kada 1 taon lang Yun hong nakalagay sa saligang batas. Kasi pagka hindi ho natuldukan yung issue na yon, na pagka ba natanggap nitong si Secretary General yung unang impeachment complaint laban dito kay Vice President Sara Duterte, wala na ho bang dapat na maghain ng pangalawa, pangatlo, pang-apat? Kasi nakalagay sa saligang batas, 1 impeachment complaint kada 1 taon lang ang pwedeng tanggapin laban sa isang impeachable government official. Diba? Ngayon ho, tinanggap ni Secretary General yung unang impeachment sa mga Magdalo, kay Dilima at doon sa mga dito kay Father Flavi. Diba? Tinanggap ho niya yon. Doon na ho ba nag-start yung
unang impeachment na valid lamang natanggapin ng isang impeachable official sa loob ng 1 taon? Yun ho muna dapat pag-usapan natin bago ho tayo pumunta doon sa impeachment trial kasi ang dami hong kapalpakan na ginawa ng House of Representatives. At kung sakaling hindi matuldukan yung mga agam-agam o katanungan ng ating mga kababayan kaugnay dyan sa mga technicalities na yan na nangyayari dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, napakapangit hong president niyan, no? Yung tipong lahat gagawin, mamadaliin kahit na hindi malinaw yung mga bagay-bagay dito sa mga ganitong klaseng usapin sa ating bansa. Kailangan hong munang matuldukan yung mga ganyang klaseng issue bago tayo mag-proceed sa impeachment trial. Again, gusto ho natin matuloy yan. Kung tayo tatanungin, iayos lang. Kasi sa gusto naman natin, magtutuloy-tuloy yan eh. Kung hindi matatrabaho ngayon, tatrabahuhin sa susunod na pagkatapos ng 1 year. But pa-filean ulit ng impeachment complaint yan hanggat hindi na i-impeach si VP. Di ho titigil yung mga walang yan. Yun hong sigurado natin. Mga garapal yan. Kaya ngayon pa lang gusto na ho nating matapos. Gusto na nating mapakita sa kanila na itong ating Vice President walang ginawang kalokohan. At sigurado, 100% sigurado ho tayo, malulusutan niya ni Vice President Sara Duterte. Kaso doon lang ho tayo sa tama. Ilagay lang ho natin doon sa tama. Hindi yung tipong apurado, hindi pa nga nasasagot yung mga nakasulat sa saligang batas na hindi nyo sinunod diyan sa mga impeachment articles of impeachment na sinend sa Senado, yung unang impeachment complaint, pangalawa, pangatlo, hindi pa nga malinaw yon sa sambayan ng Pilipino kung bakit naging 4 yung impeachment complaint. Bakit kailangan 4? Sabi sa saligang batas, isang impeachment complaint lang kada 1 taon. Pagkatapos nun, di na pwedeng mag-file. Nag-file ho sila ng 4. Ibig sabihin, nung una, dapat isinend na yun bilang mga articles of impeachment sa Senado. Yun na yung pinagbutohan nila. Yun na yung pinirmahan ng mga congressman na to. Kaso ho, hindi ho nila ginawa yun. Ang ginawa ho nila, pinaabot nila ng 4, pinahinog nila, pinakita sa sambayan ng Pilipino na napakaraming nag-file para masabi na, ay, tignan nyo naman, ang daming impeachment complaint ni VP. Yung ika-4, yun ho ang pinagtulong-tulungan nilang itinulak sa Senado. Valid ba yun o hindi valid? Kasi sinabi sa saligang batas, hindi ho tayo abogado. Kumbaga, ito yung mga naririnig-rinig natin sa magkabilang kampo. Ngayon, hinahayaan ho nating magtumimbang yung ating mga kababayan dito sa PH Update. Kung ano yung sa tingin nila na tama. Kung ano yung sa tingin nila na, itong nakasulat sa saligang batas, one impeachment complaint kada 1 taon lamang ang pwedeng ihain sa isang impeachable government official. Di ba? Ganun ho nakasulat sa saligang batas. 4 ho ang hinihain dito kay Vice President Sara Duterte. Valid ho ba yun? Kaya hinihingi natin, kung tinatanong natin ang Korte Suprema, tama ba ang ginawa ng mga congressman na to? Hindi naman sa nangingialam. Kumbaga, ini-interpret nila kung ano yung mga nakalagay sa saligang batas. Kumbaga silang magwe-weigh. Hindi mali yan. Dapat, ang nakalagay dyan malinaw. Isang impeachment complaints, kada 1 taon sa isang impeachable government official. Ginawa ho nila 4. In-archive, hindi. Hindi pa nga malinaw kung kailan nag-uumpisa yung impeachment complaint na yan eh. Hindi pa nga malinaw kung kailan nag-uumpisa yung pagsampa ng isang impeachment complaint. Kailan nag-start yan? Nung pag-receive ba nitong si Secretary General Reginald Velasco? O yung pag-refer dyan sa Committee on Justice? Hindi ho malinaw. Kaya kailangan ho natin ang guidance na Supreme Court dito. Ngayon, itong mga to, kagaya ni Luistro, pinangungunahan ho. Ayaw ho nilang magsalita ang Supreme Court kasi alam nila, merong problema mga ginagawa nila. Tuloy! Ang sabi ko dito, do you have a message for Vice President Sara Duterte and We believe in... Ayan. Si Bakulaw, ha? Si Bakulaw. Ano kaya mensahe niya? Teka lang mga kababayan, ha? Ito, pakinggan ho natin ang mensahe nitong si Bakulaw sa mga taga-suporta, sa ating mga taga-suporta nitong si VP Sara. Matatapos na ho ata ang video natin dito sa mga pangtapos na mensahe nitong si due process, no, ma'am? We believe in due process. Everybody... You believe in due process. Si General Grijaldo, mapahanggang sa ngayon, nakakulong. Anong kaso? Due process.
Due process. Di ba? Ano bang ginawa nitong si Colonel Grijaldo? Sinabi lang naman niya na kinausap siya nitong si ah, Abante at nitong si Fernandez. Anong mali doon? Kinausap naman talaga. Merong CCTV evidence. Hmm. Nasaan yung due process doon? Gusto ho naming makita, hanapin ho natin nasaan yung due process. Including the Vice President, is entitled to the right to due process, no? Rest assured na ito po'y ating i-realize during the impeachment trial, and even us in the prosecution team are hoping na our Vice President will take advantage of this because kagaya nga ng nasabi ko, during the Good Government Committee hearing, wala pong masyadong participation ng ating Vice President. We're looking forward that this time, appear po ang Vice President at ilalatag niya ang kanyang defense evidence. Kasi we wish to give her the benefit of the doubt na baka pag nailatag niya itong ebidensya, things will change. Benefit of the doubt ko kaya yung yung mukha mo. Tatanggalin ko yung filter ng video mo. Baka magbabago. Hoy, yung mukha nitong si Jinky Luistro bigyan yung benefit of the doubt. Hindi ho yan talaga mukha niya. Bigyan nyo, malay natin yan talaga o hindi yan, pero bigyan ho natin ng benefit of the doubt. Ang appreciation natin sa kaso, no? Bagaman kami, initially, we believe that we have a strong evidence for the purpose of impeachment, no? We are making reservation with respect to his right to file and present her defense evidence. So, ang mensahe ko po, I hope that the Vice President will avail of the opportunity to present her side, to present her evidence during the impeachment trial. Ayun na nga mga kababayan, ano ba tanong dito? What happened next after a group of lawyers filed a petition with the Supreme Court against the Vice President impeachment? Will the House request its dismissal? Naku, paano yung request? Pagka kayo naman dyan sa House of Representatives, contempt na kayo ng contempt, di nakikialam sa Supreme Court. Pero magkagayon pa man, di na ho natin papakinggan ang mga sasabihin nitong si Baculaw. Dito na ho natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Di pa kasi magurgul yung mga dapat magurgul eh. Hindi, ano ho yan, sa takdang panahon, lahat naman ho tayo pupunta doon, di ba? Wag lang ho natin silang madaliin. Meron hong timeline lahat ng tao. No, meron ho tayong kanya-kanyang timeline sa lahat ng bagay. Meron tayong timeline. Ngayon, hindi pa yun yung kanilang oras. Hindi pa talaga. Kahit anong ipilit o kahit anong pang sa gusto, sa ayaw, hindi yung mangyayari yan. Ngayon, ang gawin na lang ho natin, manalangin tayo na maging presidente na itong si VP Sara sa lalong madali. Yun lang ho. Wala na. Ano papanalangin natin? Sino maluluklok dyan? Manny Pacquiao gusto maging presidente? Diba? Hindi pa ho tapos yung pangarap niyan maging presidente. Nakakala nyo Si Soto, akala nyo tapos na pangarap niya maging presidente. Hindi pa ho. Kasi pagdating ng 2028, talagang labo-labo na yan. Lahat ng magkakasama sa alyansa ng pambubudol na yan, sila ho magkalalaban. Hindi nyo pa ho ba nakikita ngayon? Yung mga posibleng mangyari sa 2028. Mga Cayetano, sigurado papasok yan sa national scene o yung merong isa sa mga Cayetano, wala na ho kasi pagkatapos ng Marcos. Pagkatapos nitong Marcos, si Amy Marcos ang itatakbo nila, kundi naman itong si Tambaluslos. O sino lalaban sa kanila? Na posibleng yung tipong merong chance ang makatalo dito sa mga pantatapat ng administrasyon sa 2028. Sino? 'Di ba? Mga dilawan. Sino? Si Risa Hontiveros. Sila ho talaga. Baka mag-vice president yan si Risa. Di malabo, 'di ba? Kasi napanalo niya yung 2022 Naging senador siya eh. Nasa opposition siya tapos bigla siyang nanalo. Kaya tingnan natin, malamang magtatakbo ng vice president itong isa sa mga babantayan natin tatakbo bilang vice president itong si Risa Hontiveros, tapos magpe-presidente itong si
Amy Marcos o di naman ho kaya itong si Tambaluslos. Kung di tatakbo si Tamba, sigurado si Amy. Ngayon, papayag ba si Tamba sa lahat ng kabalbalan na ginawa niya? Vice President lang ang pwepestuhan niya? Oh. Tapos sasapitin niya yung sinapit nitong si VP Sara. Gugustuhin ba ni Tamba yun? Napakarami yung pwedeng mangyari. Ngayon, sa mga magaganap na yon sa 2028, sa tingin niyo ho ba, meron ho ba ni isang kandidato sa pagka-presidente o vice-presidente ang makakapag-deliver ng kalidad na serbisyo kagaya nitong kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Wala ho. Wala akong makakapag-deliver sa mga kandidato na nabanggit natin. Maliban dito kay VP Sara. Kaya pinipilit ho siyang pabagsakin itong mga walang hiyang to. Dahil alam nila, pagka naupo si VP, ika nga tapos na election. Sa tingin natin, magkakaroon ho ng malaking paradigm shift, ika nga. Pagka naging presidente itong si VP Sara. Magkakaroon ho ng malaking pagbabago sa political landscape sa ating bansa. Yung mga kilalang mga political family, yung iba dyan talagang mabubulas sa mapa. O yung iba naman makukulong. O yung iba tatakbo sa Hawaii. O yung iba tatakbo sa Spain. Maraming magbago. Once na nanalo si VP Sara, yung mga eroplano magliliparan na yan. Mag-aalisan na ho yan. Yung mga congressman, lahat yan mag-aalisan. Yung mga salot sa ating bansa. Parang ano nga yan corrupt repellent yang si VP. Kaya abangan lang ho natin, suportahan ho natin. Huwag ho tayo mawalan ng pag-asa, no? Kasi habang nandyan si VP, may pag-asa. Habang nandyan ang mga Duterte, may pag-asa. Kasi lahat ng nakikita nating senador dyan sa gilid natin, kumbaga, ang ano nila, yung kanilang tayo sa mga issue, nakabase yan sa mga Duterte. Kaya dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya lang ho natin sila sinusuportahan. Dahil sigurado tayo, binitbit ka ni Tatay Digong, kung ano man ang mga plano ni Tatay Digong, yun ang iyong gagawin. Pero kung wala kay Tatay Digong, wala kang gagawin. Basically, mambubudol ka lang kagaya nitong si Marcos Jr. Pero dahil alam ng mga kandidato na to na allergic na sa pambubudol at sambayan ng Pilipino, kaya sigurado ho tayo magtatrabaho yung mga yan. Kaya ano pa ho bang hinihintay nyo? Suportahan ho natin lahat ng kandidato nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. As always, maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Palinad ng Pilipinas.